Alam mo ba na nabulag yung lalaking nabangga ninyo? Ano? Nabulag? Ay, nakikiusap po ako. Hindi na po kasama ni tatay. Tignan mo yung lisensya ng tatay niya. It says there na willing maging organ donor ang tatay niya. We have permission to harvest his organs para ibigay sa mga taong nangangailangan. Kung ganito na rin naman talaga yung sitwasyon ni tatay, hindi susuko na kami. Tulungan mo kami. Baka ba ikaw na lang magtanggal ng life support ni tatay? Ate, okay ka lang ba? Ayaw mo na ba siyang mabuhay? Grace, brain dead na si tatay. Alam ko nga, ate! Anong gagawin mo kung mangyari sa tatay mo yung nangyari sa tatay ni Grace? Wala naman po akong nabuong emotional investment po sa kanya. Wala po kaming memories. Di ko rin po alam po ano yung mukha niya. Kaya kung mawawala po siya, tapos hindi ko pa po siya namimit, parang the same lang naman po. Parang wala pong nagbago. Kaya po yung life support po niya, kung tatanggalin po yun, parang madali lang po para sa akin yun. Huwag mo nang pangarapin pa na malaman ni Annalyn ang totoo. Nabuhay kami ni Annalyn mo nang wala ka. Kaya mas lalong hindi ka namin kailangan ngayon. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap, kung gaano kasakit na putulin na lang yung buhay ni tatay dahil walang-wala na tayo. Sorry kung nag-fail ako bilang ate po. Sorry kung nag-fail ako bilang anak. Annalyn, ang hirap na nga nitong pinagdadaanan namin. Tapos dadagdag pa si ate. Grace, sa tingin ko, dapat mag-usap kayo ng maayos ng ate mo. Mag-usap kayo ng mahinahon. Dapat hindi kayo nag-aaway ngayon. Dapat nagdadamihan kayo. Pero ayoko siyang kausapin eh. Kasi selfish yun si ate. Puro pera na lang lagi yung dahilan niya. Wala siyang puso. Grace, mahirap yung sitwasyon niyo ngayon. Lalo na para sa ate mo. Kaya huwag ka naman magalit sa kanya. Kapakanan niyo lang yung iniisip niya at sigurado kung mahal niya din yung tatay niyo. Mahal? Annalyn, hindi pagmamahal yun. Narinig mo yung sinabi ni ate, di ba? Yung gusto niyang gawin, gusto niyang patayin si tatay. Tsaka, di ba ikaw yung nagsabi na unethical yun? Eh bakit parang mas kinakampihan mo si ate, ha? Ano, gusto mo rin ba mamatay si tatay? Grace, hindi sa ganun. Grace! Kamusta yung patient mo kanina? Okay lang. So, Hi! Di ba ikaw yung kaibigan ni Annalyn? I heard what happened. I'm very sorry. Balita ko, kinausap daw ni Annalyn yung ate mo na tanggalin yung life support ng daddy mo. Si Annalyn ang nagsabi kay ate. Yan ang narinig ko. I heard her discussing it with Dr. Tanyag. At okay lang sa kanya na siya mismo yung magtatanggal ng life support. Talaga? Kaya pala ganun niya na lang ako kausapin kanina. Siya pala yung nag-suggest.
Good afternoon, sir. Ito na po ang lunch niyo. Salamat, Aling Susan. Anything else po, Doc? Wala na, Aling Susan. Salamat sa paghatid ng lunch. Doc, kasi po, pasensya na po kung medyo natutokso ko po kayo kay Lynette nitong mga huling araw. Palabiro lang po talaga ako. Meron naman naliligaw kay Lynette, yung si... Si Michael. Kilala niyo siya? Matagal na raw nanliligaw kay Lynette yun. Eh, yung kaso ngayon, parang binibigyan ng chance ni Lynette. Masyado kasing mapursige. Kung kilala niyo siya, approve ba kayo sa kanya? Pwede na, pero she could have someone better. Sige po. Salamat ulit. Dok, okay lang eh. Normal lang naman na nag-aaway-away. Tsaka napag-uusapan naman yan. Annalyn! Yes, ay... Kaibigan kita, di ba? Pero ano itong nabalitaan ko na gusto mo daw tanggalin yung life support ni tatay? Ha? Ano sinasabi? Huwag ka na magsalita, Annalyn! Ano, bakit mo ba gustong patayin si tatay? Grace, hindi ko gagawin yun. Ibinaling mo ba kay tatay yung father issues mo? Annalyn, kung may problema ka sa tatay mo, huwag mong idama yung tatay ko dahil mahal ko si tatay at mahal niya ako. Grace, pwede ba? Alam ko may pinagdadaanan ka pero huwag mo akong personalin. At hindi ko gagawin yun. Annalyn, huli ka na. Kaya mo pinagtatanggol si ate dahil ikaw yung may gustong putulin yung life support ni tatay. Una sa lahat, doktor ako. Labag yun sa batas namin, kaya hindi ko isasuggest yun. Dahil bawal kami magtanggal ng life support. Umamin ka na, Annalyn. Ikaw naman talaga yun eh. Grace, Grace! Ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit may naaway si Annalyn? Eh, itong si Annalyn pala yung gustong patanggal yung life support ni tatay eh. Grace, walang sinasabing ganun si Annalyn. Ah, so ngayon pagtatakpan mo siya? Ano, pinagtutulungan niyo ako? Ganun ba yon? Grace. Hindi ko siya pinagtatakpan. At hindi ka namin pinagtutulungan. Yung desisyon na tanggalin yung life support ni tatay, ako yun. Sariling desisyon ko yun kasi problema ako sa pera eh. Hindi ko na alam kung saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital. Grace, masakit sa akin na makita si tatay na gano'n. Pero wala na tayong pera eh. Ayoko nang bumalik sa ibang bansa. Hirap na ako. Pero alam mo, nagbago yung isip ko. Hindi ko pala kaya. Kaya nagbago yung desisyon ko. Pero walang kinalaman doon si Annalyn. Sino ba nagsabi niyan sa'yo? Si Dr. Zoe Tanyag. Ayun. Kaya. Expected naman pala. Kaya naman pala, tapos naniwala ka. Annalyn, sorry. Grace, okay lang yun. Naintindihan kita. Grace, Ate Faith, meron pa po kayong isang option. Pwede po kayo mag-sign ng DNR. DNR? Do not resuscitate po yun. Ibig sabihin po, kung magka-cardiac arrest po si Tito o kung ano po mangyari sa kanya, hindi na po namin siya itatry i-revive ulit. Alam ko po na mahirap po ito para sa inyo, kaya sana mapag-usapan niyo po magkapatid. Dr. Tanyag, may tatanong ako sa'yo. Ano kailangan mo sa akin? Bakit sinabi mo kay Grace na ako yung nagsuggest na tanggalin yung life support ng tatay niya? Ano pinagsasabi mo? Mali ko sa'yo. Anong gusto mo? Mag-away-away kami kaya gumawa ka ng kwento? Ganun ba? Hey, you! Bakit mo inaaway ang anak ko? Nawala na yung inis ko sa'yo for a time pero bumabalik. Dahil hindi ka marunong lumugar. Ma'am, may tinatanong lang po. Tinatanong ba kita kaya sumasagot ka pa? I am not the best mood kaya huwag mo akong bibisitin.
Kahit doktor ka pa, kahit genius ka pa, you still work under my hospital. My hospital! Yan ang italim mo sa bukote mo! Mom, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Umayos ka, Doktora Santos. Ayokong marinig ulit na inaaway mo tong si Zoe. Know your place para dumaan ng tahimik ang residency mo dito, all right? O ano? Saan napunta yung tapang mo? Apo, lunch. Thank you po, Lola. Oh! Bakit parang wala kang gana? Ano ba iniisip mo? Si Ma'am Moira po kasi, Lola. Kala ko po talaga completely nagbago na po siya eh. Kaso nakita ko po ulit yung nakakatakot na Ma'am Moira nung bata ako. Bata. Ma'am? Akala mo, special ka? Sino ka ba para utusan ng asawa kong anak namin na hagilapin ka to apologize over a stupid joke about your mother? Napahiyang anak ko dahil sa'yo. Hello? Pero ma'am, kasalanan naman po ni... Shut up! Sinabi ko nang salita ka? Huwag mong lalapitan ng anak ko at ang asawa ko. In fact, huwag ka nang lalapit sa mga taong hindi mo ka-level at all. Doon ka sa charity area. Hello? Kasi doon ka napapagay. Sige na, alis na. Alis! Apo, kung nagiging problema sa'yo yung Moira na yan dito sa ospital na to, maghanap tayo ng iba. Marami namang ibang ospital dyan. Ang galing-galing mo. Lola, ayoko naman po lumipat po ng ibang ospital. Tsaka pag ginawa ko po yun, back to zero po ako kasi ulitin ko po yung buong residency ko. Tsaka may kontrata din po kami dito, yung residency po namin. So kapag aalis po, kailangan ko po magbayad. Tsaka ako na po mag-alala. Dami ko na rin naman po na-encounter na mas malala pa nga po kay Ma'am Moira eh. Kaya kayang-kaya ko na po siya. Hindi kaya ang ibig mong sabihin ako yung isa sa mga malala doon? Si Lola. Huwag niyo na po lalaanin yun. Ang importante po ngayon, nagbago na po kayo tsaka love na love kita. Salamat sa inyong dalawa ni Lynette. Alam mo, sayang talaga. Hindi ako naging mabait agad. Di sana. Nakita ko kung paano mo unti-unting natupad yung mga pangarap mo. Diba? Importante po, mabait ka po ngayon. Teka nga pala, baka basa ng pawis yung likod mo. Teka, kukuha ko ng bimpo. Lola, una po kayo dyan. Di naman na po ako grade 2 eh. Hindi kasi, baka matuyuan ka ng pawis. Baka ka magkapulmonya. Lola, hindi naman po ganun yun. Yung pulmonya po or pneumonia, hindi po yung nakukuha dahil po sa pawis sa likod. Yung pneumonia po is a lung infection na nakukuha po sa virus, bacteria, or fungi. Kaya hindi po yun dahil natuyuan po ng pawis sa likod. Ganun ba yun? Mali pala yung lola ko. Ang tagal-tagal kong iniisip yun, ha? Ang galing-galing mo talaga, Apo. Dr. Santos? Ay, Dok! Dok, ano pong ginagawa niyo rito? Masarap kasi yung pagkain kanina, naisipan ko mag-take 2. Pwede ba ako maki-join sa inyo? Ay, pwede po, Dok. Halika kayo. Siyempre, inyo ho itong ospital na to eh. Salamat. Sandali lang kukuha ako ng food. Dr. Santos, may problema ba? Sorry po, Doc, ha, pero hindi po ba dapat si Ma'am Moira po o si Zoe po yung kasama niyo kumain? Alam niyo po, Doc, sa totoo lang, napapahamak din po talaga ako kasi sobrang close niyo po sa akin eh. Baka nga po mamaya kung may mag-report po kay Ma'am Moira o kay Zoe, baka magalit po sa akin, awayin po ako.
pasensya ka na kung yun ang ginagawa nila sa'yo. At pasensya ka na rin sa akin. Pero sobrang natutuwa kasi ako sa'yo, Dr. Santos. Anyway, I had a meeting with the admin of the hospital kanina. And I was proposing na magkaroon tayo ng celebration outside of the hospital. For the GS and Neurosurgery Department. Lalo na kayo ang winners ng recent Miss Apex. Sana makasama ka. Grace? Grace, ito nga pala yung mga pipirmahan para sa DNR ni Tito. Kapag decided na kayo ni Ate Faith, pirmahan niyo na lang ha. Grace, paano nga pala yung nakitang donor card kay Tito? Sorry, Annalyn. Hindi ko pa kaya. Ayokong pirmahan yung DNR ni tatay. Ayoko rin i-donate yung organs niya. Hindi ko alam gagawin ko, Annalyn. Alam mo, Grace, kapag di natin alam kung ano yung gagawin natin o nahihirapan tayo, nakakatulong talaga kapag humihingi tayo ng guidance kay God. Kaya pagdasin na lang natin kung ano yung makakabuti kay Tito tsaka sa inyo ni Ate Faith. Gusto ko maharap sa ganito, Annalyn. Ang bigat-bigat. Parang di ko kaya. Lynette! Ay, Chang! Lynette! Kumain na po ba kayo? Tapos na ako kumain. Tapos na po. Edi magpalit na po kayo ng damit para po makapagpahinga na kayo. Lynette, alam mo tingin ko, type ka ni Dr. Tanyag. Chang naman, ano ba yung pinagsasabi ninyo? Oo talaga, kasi kanina huling-huli ko siya. Sinusulat niya sa notebook yung pangalan mo. Lynette. Naku, Chang, kayo talaga kung ano-anong iniisip ninyo. Pati si Doc RJ, pinag-iisipan nyo ng ganyan. Baka naman kapangalan ko lang yun. Hindi, talaga. Ibang basa ko dyan kay Dr. Tanyag eh. Lynette, Chang. Ay, Magandang gabi ho. magandang gabi sa'yo. Anong pinag-usapan niyo tungkol kay Dr. Tanyag? Pinag-usapan lang namin si Annalyn, yung trabaho niya dun sa Apex. At saka, kinukwento ni... Yung asawa ni Dr. Tanyag pala, ang yaman pala no? Daming pera. Grabe. Teka muna. Bilis na ako. Sige po, Chang. Gusto mo kumain? Para sa ito. Ay. Gusto mo kumain? Kape. Salamat. Ate Faith, nasign niyo na po pala yung DNR para po kay Tito Harold. Oo. Pumayag na si Grace sa desisyon na yun. Actually, desisyon naming dalawa. Mahal naman namin si tatay eh.
At mananatili siya sa puso at isip namin. Yun ang importante. Basta, nakapitag lang po kayo at Tita. Dito lang po kami palagi. Tinitibayan ko ang puso ko, Annalyn. Lalo pa ngayon, dalawa na lang kami ni Grace. Hindi ako pwede maging mahina. Grabe po, Ate Faith. Napakaswerte po ni Grace na ikaw po yung ate niya. Ate Faith, paano nga po pala yung donor card po ni Tito Harold? Wala naman akong problema kung maging donor si tatay eh. Si Grace ang dapat mong kausapin tungkol dyan. Para sa tatay mo. Maraming salamat po, ma'am, ha. Napakalaking tulong ho nito. Kamusta na ba ang tatay mo? Ayun ho. Nawala na ho siya ng paningin, eh. Pero magagawa naman daw ho ng paraan kapag nakahanap ng cornea donor. Ayun na nga ibabalita ko. Dahil sa naapektuhan ng mga mata niya, hindi na siya pwedeng bumalik sa trabaho. Ho? Kailangan na rin namin siyang palitan agad dahil may nahabol din kaming kota sa factory. Naintindihan ko po, ma'am. Pero ma'am, nasa listahan na rin po si tatay at nakapila na rin ho siya para maging recipient kapag meron ng cornea donor. Nakapag-test na rin ho siya kung pwede siyang tumanggap ng cornea. Sana nga ho, makakuha kami kagad eh. Yun nga lang, di kami sigurado kung makakahanap kagad ng donor. Sana talagang makakuha kami. Ganun ba? Di bale, kapag ayos na ang mga mata niya, pwede na siyang bumalik sa trabaho. Talaga ho? Ako, maraming salamat. Alam mo, Annalyn, di ko matignan si tatay. Nakokonsensya ako. Parang ginigive up ko na siya sa pagpayag ko ng DNR. Grace, sobrang valid yung nakaramdaman mo. Pero para sa akin, tama yung naging desisyon mo. Sa totoo lang, Annalyn, humihingi pa rin ako ng milagro sa Diyos na sana buhayin niya ulit si tatay. Para naman makasama naman ulit siya. Pero tanggap ko naman. Grace, yung tungkol pala dun sa donor card ni Tito. Sabi ni Ate Faith, hindi mo pa rin daw ina-acknowledge yun. Naisip ko lang, Grace, na dahil matutulungan ng tatay mo kung tutuloy niyo man yung pag-donate. Alam mo, para sa akin, lahat ng organ donors, mga bayani sila. Pero di kita pinipilit, Grace, ha? Nasa sa'yo pa rin naman yan, eh. Pwede niyo naman itago yung donor card. Tsaka, wala naman kayo makukuha if ever i-donate niyo, di ba? Pero if ever man na pumayag kayo, alam mo ba kung ano yung kapalit nun? Ano? One big act of kindness. Yun na mismo yung reward nun. Tsaka sa one big act of kindness na yun, sobrang laking bagay nun para makapagbago ng buhay ng ibang tao. Kakainis ka naman, Bes, eh. Bawat sinasabi mo,
totoo, tapos tagos sa puso. Naiintindihan ko naman yung sinabi mo. Kaya lang, talagang immature tsaka selfish lang ako. Pero ang bait ni tatay, no? Hanggang sa huli, gusto niya pa rin makatulong. Eh, sino ba naman ako para ipagkait yun sa kanya? Tsaka sa ibang tao. Alam mo, may pamana pala si tatay sa akin, no? Talaga, ano yun? Yung sinabi mo, yung one big act of kindness. Kaya, Annalyn, sige. Mapayag na ako. Papaproseso ko yung donor card ni tatay. Grace, may kakilala ko na nangangailangan ng cornea ng tatay mo. Sino? Yung tatay ni Olive, yung nabangga ni Tito. Ano, ready ka na? Tara. Akong sasama kay Lynette ngayon eh. Ngayon, nagpapakananay kayo. Michael, Totoo naman, Lynette eh. Ang tagal niya nawala, tas ngayon, mabigla. Utang ho namin sa inyo na makakakita na ulit yung tatay ko. Maraming salamat ho, Duka. Alam niyo po, ingit na ingit po ko kada may makikita po magtatay na kumakain po sa restaurant or yung hinahatid sundo po sila sa school or sa trabaho. Tay, gusto ko lang po sabihin sa'yo, mahal na mahal po kita.